Start na po tayo. Okay. Ngayon mga bata, good morning ulit po. Ang pag-aaralan natin ngayon, nasa ikawalong linggo na po tayo. So, ang aralin po natin ngayong umaga ay aralin 9, pagkilala, pagbasa at pagsulat ng ordinal numbers or ordinal na bilang o tinatawag din sa Tagalog na bilang panunuran mga bata. So, dito matututunan natin yung pagkakasunod-sunod ng mga posisyon mula una hanggang ika-10. So, bago ang lahat mga bata, balikan muna natin yung nakaraang lesson natin noong nakaraan. So, nung nakaraan, tignan muna natin to para maalala nyo kung ano po ba yung lesson natin noong nakaraan. Bilangin ang prutas sa bawat kahon, isusulat ang bilang ng prutas sa loob ng bilog. Isusulat naman ang bilang sapat lang ayon sa isinasaad na ayos. So, bago ang lahat mga bata, bilangin muna natin ang mga prutas. Ilan kaya ang mansanas na nandito? Taas nga po ang kamay. Sino po ang pwedeng sumagot? Ilan ang mansanas natin? Yes, Abigail. How many apples do we have here? Ilan po? 5. Ayan, very good. Pwede mo bang i-annotate? Isulat nga po yung number 5 dun sa loob ng bilog, anak. Pwedeng magpa-help kay teacher kapag hindi po kaya, anak, ha? Ayan, very good. Very good. Good job. Ayan, sorry. Ayan, good job. Okay, very good po, Abigail. Thank you. Ayan, ilan naman? Wait lang po. Huwag po tayo mag-annotate habang wala pong sinasabi si teacher na pangalan kung sino po yung mag-annotate po, Okay, tatawag po si teacher. Okay, ilan naman po ang oranges na meron tayo? Ilan ang orange na meron tayo? Yes, MJ. MJ, ilan po ang orange po? 3 po. Ayan, meron tayong 3. I-annotate mo nga, nak, yung sa bilog, yung number 3, nak, sa may tapat ng orange. Ayan, medyo malaki, nak, medyo malaki, ha. I-ano lang natin, help kayo ni teacher, ha. Ayan, i-help kayo ni teacher. Wait lang, mahiwagang ballpen ni teacher. Ayan. Kanina sabi ni Abigail, meron tayong 5. At dito naman ay meron tayong 3 oranges. How about yung strawberries? Ilan kaya ang strawberries na meron tayo? Yes, Kaiser. How many strawberries do we have? 8. Okay, very good. Paki-annotate nga yung 8, nak, dun sa loob ng bilog. Kaya po o hindi po? Pwede po magpa-help kay teacher po kapag hindi kayang i-annotate, nak, ha? Kaya? Okay, ayan. Sige, nakikita ni teacher yung pagsusulat mo na. Ayan, sige pa po. Ayan, very good. Good job, Acer. Thank you. So, meron tayo. Ilan nga ulit ang mga prutas natin? Paki-isa-isa mo nga. Ilan yung mga prutas natin? Sino po ang pwedeng sumagot po kung ilan yung mga prutas natin? Yes, Ayesha. Ilan nga po yung mga prutas natin? Meron tayong ilang apples? 5. Ilang oranges? Ayan. And strawberries? Opo. Ayan, very good. Tama si Ayesha. Meron tayong 5 apples, 3 oranges, at 8 strawberries, mga bata. So ngayon, aayusin natin sila, mga bata, katulad ng pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. So ngayon, aayusin natin siya ng descending order. Kapag sinabi nating descending order, ibig sabihin, aayusin natin sa pinakamataas na bilang papunta sa pinakamababa. Sino po ang pwedeng mag-ayos ng bilang mula sa pinakamataas at pinakamababang bilang? Yes, Ethan. Ano po yung pinakamataas? Sabihin nga po kay teacher. Ayusin natin. 8.
8. Susunod sa 8, nak. Ay, wait. Nawala. Wait lang po, 5. ha? Lima Okay na. po. Ayan. Meron tayong 8. Meron tayong 5. And ang pinakahuli, ang pinakamababa ay... 3 po. Ayan. Very good, Ethan. Okay. How about yung ayusin naman natin ng ascending order? Kapag sinabi natin ascending order, mula dun sa pinakamababang bilang hanggang sa pinakamataas na bilang. Sino po ang pwedeng sumagot? Yes, wala na bang ibang kamay? Okay. Klein, Nathan. Klein? Sige nga po, paano natin naayusin yung pinakamababang bilang papunta sa pinakamataas na bilang? Ano po yung uunahin natin? 5, 3, o 8? Nak, hindi ka marinig. Ate, meron atang problema po sa mic si Klein po. Ayan. So, Klein, paayos po muna yung mic, nak, ha? Papahelp mo na. Ayan, okay. Sige. Isa-sign na lang daw ni Klein, Nathan. Ang galing niyan, nak. Resourceful. Okay, number 3. Anong susunod sa 3, Klein? Okay, very good. 5. Sinay na lang ni Klein. Hindi natin siya marinig, nak, ha? And then, very good. Ayan, number 8. Good job. So, naayos na natin yung mga bilang ng mga prutas mula sa pinakamataas papunta sa pinakamababa, ayun yung descending order, at naayos na rin natin yung ascending order na mula sa pinakamababa papunta sa pinakamataas na bilang. Very good, mga bata. So, ngayon naman, i-clear lang natin, ha? I-clear lang natin yung yung annotation natin. Okay. Let's proceed na po. Bago tayo pumunta sa lesson natin, mga bata, tuklasin po muna natin ito. Ngayon, makinig po muna sa kwento ni teacher. May ikukwento po muna ako sa inyo at lulutasin natin ito kasi mamaya magtatanong po si teacher. Makinig mabuti. Sa pangkat ng sunflower, anong section po nila? Anong section po? Tingnan nga natin kung nakikinig na mabuti. Anong section daw po sila? Yes, Luis. Anong section po sila? Ay, walang sounds, na. Wait lang po, teacher. Ayan Hindi na, ko okay. po alam. Ayan, okay, sige po. Very good yun, naka, nagsasabi ng totoo. Ayan, anong pangkat daw sila? Anong sinabi ni teacher? Anong section sila? Sino makakapagsabi? Yes, wala na bang ibang kamay? Ayan, Aloysa, hello. Grade 1, ilang-ilang. Ilang-ilang ba yung sinabi ni teacher? Anong pangkat kaya sila? Wala na bang ibang kamay? Yes, Sian. Hello, Sian. Sorry po, teacher. Anong pangkat sila? Sunflower po. Very good. Ayan, sa pangkat ng sunflower. Nakikinig si Sian. Ayan, tutuloy na ni teacher yung kwento niya. Kailangan attentive tayo kasi bigla-bilang nagtatanong si teacher. Sa pangkat ng sunflower, sa pumumuno ni Ginang Reyes, anong pangalan ng teacher nila? Yes. Wala na ba ibang kamay? AJ. Tignan nga natin kung nakikinig si AJ. Ano daw ang pangalan ng teacher nila? AJ, unmute ka na. Ayan. Anong pangalan ng teacher nila? Ano ba yung pangalan ng teacher nila, nak? O, sige, manghingi tayo ng help sa kaklase mo. Makinig po mabuti, ha, kasi kung sino hindi nakikinig yung tatawagin ni teacher. Sige po. Ayan, yes, Miel. Yes, Miel? Teacher Reyes. Ayan, very good. Si teacher Reyes o si Ginang Reyes, mga bata. Meron siyang 5 bata. Si Ginang Reyes, meron siyang 5 bata na nangunguna sa klase. Ang ibig sabihin na nangunguna sa klase, sila yung pinakamagagaling mga bata. Nandyan si Nena, si Roy, si Marlo, si Rina, at si Lulu. Ang pangkalahatang marka ng bawat isa sa kanila ay ang sumusunod. Tingnan natin, ha. Si Nena daw ay merong 95 na grade.
Ito yung ano niya, yung grade niya. Tapos si Roy naman 93. Si Marlo ay 90, si Rina ay 94, at si Lulu ay 96. Nais ni Ginang Reyes na tukuyin yung mga karangalan na nakamit nila ng bawat batang ito. Ngayon, tutulungan daw natin si Ginang Reyes sa pag-aayos ng pangalan ng mga bata mula dun sa pinakamataas papunta sa marka na pababa. Isusulat ang sagot sa loob ng chart. Dahil hindi tayo makakapagsulat sa loob ng chart, nilagay na lang ni teacher dito. Okay, nandyan ulit. Anong pangalan ulit ng mga bata? Pakisabi nga, ano nga po ulit ang mga pangalan na bata na banggit ko kanina? Nandyan po si... Sino po ang pwedeng sumagot po? Go ahead, Kaiser. Go ahead po. Yes, Dwayne. Dwayne, ano ulit ang pangalan ng mga bata na nabanggit natin? Nena po. Very good, si Nena. Sino pa? Ito po, ano pangalan niya? Sino po siya? Basahin mo nga, anak. Tama ka dun. Ang unang bata natin ay si Nena. O, ito naman. Anong pangalan ng bata? Siya si? Okay, pwede tayo magpa-help sa kaklase natin. Okay, sino po ang pwede mag-help? Yes, Anika. Bukod kay Nena, sino pa yung mga bata na natin na nabanggit kanina? Ito si? Siya po si? Mario. Ay, sino po ito? Ito po. Siya po si? Ano pangalan niya? Ay, Roy. Ayan, siya po si Roy. Bukod kay Nena, Roy, sino pa yung mga bata natin na? Yes, Eyus. Eyus. Nandyan din. Ayan. Nandyan po si Marlo. Very good. Okay, go ahead, Klein. Go ahead po, Klein. Okay, how about, sino pa po? Bukod kay Nena, si Roy, si Marlo, sino pa po? Yes. Okay, Ethan. Si Rina po. Ayan, si Rina. At ang pinakahuling bata na nabanggit ay si, yes, Yesha. Lulu. Ayan, si Lulu. Ngayon, mga bata, may chart si teacher dito. Katulad kanina, ang sabi sa kwento natin, tutulungan natin si Ginang Reyes na ayusin ang grades nila. Sino kaya ang bata? Tignan natin yung mga grades nila, tapos yung mga pangalan nila. Sino kaya ang bata na merong pinakamataas na grade? Si Nena ba na 95? Si Roy ba na 93? Si Marlo ba na 90? Si Rina ba na 94? Or si Lulu na 96? Sino kaya? Ang pinakauna? Yes, Kaiser. Lulu, 96. Ayan, si Lulu ay 96. Ngayon naman, sino naman ang sumunod kay Lulu? Sino kaya sumunod na may pinakamataas na grade? Yes, Ethan. Si Nina po. Anong grade ni Nena? 95 po. Ayan, tignan nga natin kung tama. Ayan, meron si Nena na 95 ang grade. Sino naman kaya ang susunod kay Nena na mataas ang grado niya? Yes, MJ. 94. Sino po yun? Ano pangalan ng bata? Ano pangalan? Nena. Ay, sino po? Nena. Ayan, tingnan natin. Ayan, very good. Si Rina na merong 94 na grade. Sino naman kaya ang ika-4 na bata na may pinakamataas na marka? Yes. Yes. Sino pa po? Okay, Jake Matthew. Jake Matthew? Roy po. Ayan, tignan nga natin kung tama siya. Si Roy ba ang may pang-4 na pinakamataas na grado? Ayan, very good. Si Roy ay merong 93 na grade. At sino naman ang pinakamababa sa kanila? Sino yung pinakahuling may mataas
na marka? Yes, Daniel? Marlo. Si Marlo pa. Ayan, tingnan natin. Ayan, very good. Si Marlo na merong 90 na grade. Thank you, Daniel. Ngayon, alam na natin kung sino ang pinakamataas na nagkamit ng unang karangalan. Alam na natin pagkakasunod nila. Nandyan si Lulu, nandyan ang sumunod kay Lulu, si Nena, si Rina, si Roy, at si Marlo. Ngayon, tatandaan natin yung pagkakasunod-sunod ng mga pangalan ng bata at kung ano yung mga grado nila. Kasi magtatanong na si teacher. Ngayon, maglalaro muna tayo. Sino po ang gusto maglaro? Taas ang kamay. Ayan, maglalaro tayo ng Who Wants to be a Millionaire? So, dito walang pa-premyo si teacher pero papalakpakan kayo ng madami ni teacher at ng inyong mga kaklase. O, tignan po natin ha. I-clear po natin yung annotation. Ayan. Okay, number 1. Tignan nga natin kung masasagot at nakinig mabuti at natandaan po yung sa chart. Okay, number 1. Tignan natin mabuti yung marka ng bawat bata at sasagutin natin yung mga tanong na nasa ibaba. Question number 1. Handa na ba kayo? Okay. Sino sa 5 bata ang may pinakamataas na marka o nagkamit ng first o unang karangalan? Sino nga ulit ang may pinakamataas na marka sa kanila? Yun sa chart natin na pinagsunod-sunod kanina. Yes! Sino pa po ang hindi pa po natatawag ni teacher? Ayan. Okay, Dwayne. Dwayne, sino kaya ang may pinakamataas? A, si Marlo. B, si Lulu. C, si Nena. O D, si Rina. Ayan, tignan nga natin kung tama ang iyong sagot. I-click natin. Kapag may pumalakpak, ibig sabihin may tama ka. Okay, tignan nga natin. Ayan. May tama si Dwayne. Si Lulu ang may pinakamataas na marka. Good job, Dwayne. Okay, next question. Ayan, napapunta na tayo. Nakatama na tayo ng isa, mga bata. So, may 100 pesos na tayo. Walang pambigay si teacher ng 100 pesos. Ha? May singilin niyo ako. Ayan, question number 2. Number 2 na. Sino naman ang nagkamit ng third o ikatlong karangalan? Sino kaya yung pangatlo na may pinakamataas na grade sa kanila? Yes, Luis. B pa. A, si Lulu. B, si Nena. C, si Rina. O D, si Roy. Ayan, tingnan nga ulit. Nena. Ayan, click nga natin. Ayan, B. Si Nena daw. Si Nena ba? Yung ikatlo, yung pang-third? Ayan, sino pwedeng mag-help kay Luis? Kapag nagpula mga bata, ibig sabihin mali yun. Pero pwede nating mag-try pa ulit. Tignan natin ha. Sino kaya? Yes, Abigail. Abigail? Rina. Ayan, tignan nga natin. Kapag may pumalakpak agad kasi tama daw yung sagot mo. Good job, Abigail. Next question. Ayan, papunta na tayo sa 200 pesos. Question number 3. Anong karangalan ang nakuha ni Roy? Pang-ilan kaya si Roy, mga bata? A, una. B, ikalawa. C, ikatlo. O letter D, ika-4. Tignan nga natin. Okay, sino po ang pwedeng sumagot? Yes, Ayus. Pang-4. Ayan, tignan nga natin. Click natin. Ayus, good job, Ayus. Si Roy ay ika-4. Okay, let's proceed sa question number 4 para sa 500 pesos. Ayan, kunyari may pa-premyo si teacher. Ayan, question number 4. Anong karangalan ang nakuha ni Marlo? Anong karangalan kaya nakuha ni Marlo? A, ika-5. B, ika-4. C, ikatlo. O letter D, ikalawa. Sino kaya? Okay, matindi ang pag-iisip ni AJ. Ayan, okay, AJ. Talagang pinag-isipan ni AJ. AJ. Ano, yes na? Ano po? Hindi ka marinig ni teacher.
Lakasin natin ng konti. Pang-ilan si Marlo, anak? Ika-5 ba siya? Ika-4? Ika-3? O ika-2? Pang-ilan si Marlo? Yung letter Letter what? What letter? A, B, C, or letter D? C. Okay, tingnan nga natin kung tama siya. Letter C. Oh, mali po. It's okay. It's okay. Sa susunod, kaya mo na yan. Okay, sino pwede mag-help? Sino pwede mag-help? How about Anika? Hello, Anika? Pang-ilan kaya si Marlo, Anika? Wait lang. Give chance to others, nak, ha? Just wait for your turn, nak. Anika, pang-ilan kaya si Marlo? Anika? Unmute ka, nak. Unmute. Pang-ilan kaya siya? Kaya? Hindi. Unmute ka, nak, para marinig ka ng classmates mo. Hindi masyado makita ni teacher yung lips mo, kaya hindi niya nababasa eh. Pang-ilan kaya si Marlo? Okay? Kaya ba? Okay, sige po. Manghingi tayo ng help sa kaklase. Aloysa. Aloysa na nagtatago. Aloysa, pang-ilan si Marlo? Ika-5 A. Ayan, tingnan nga natin. Marlo ay pang-5. Ang lakas ng palakpak ni ano sa'yo, ni Ayesha. Sobrang proud na proud siya sa'yo eh, no? Ayan, ika-5. Very good. Okay. Next question, para sa 1,000 pesos. Last na to mga bata, hindi na natin paaabutin ng 1 million. Kasi baka maubos yung oras natin. Ayan, question number 5. Sino naman ang nasa second o ikalawang pwesto? Sino kaya yung pangalawa, mga bata? Okay? Zachary. Zachary? A, si Lulu, B, si Rina, C, si Nena, o letter D, si Roy? Sino kaya? Ayan, tingnan nga natin, click nga natin. Ayan, so pang second po si Nena. Alam na natin yung pagkakasunod-sunod. Ayan, yung ginawa natin mga bata, ang tawag doon, yung ating ginamit ng pagsasabi ng posisyon, yung mga karangalan na nakamit nila, ay ginagamit natin o tinatawag natin na ordinal numbers, mga bata. Ngayon yung pag-aaralan natin yung ordinal numbers or bilang ordinal. 'Di ba kanina narinig natin kung sino yung pang-una, yung ikalawa, yung ikatlo, ika-4, ika-5. Ngayon, susundan pa natin ito hanggang ika-10 kasi hanggang 1st to 10 yung pag-aaralan natin na ordinal numbers ngayon. So may ipapakita si teacher na picture. Ito yung madalas na gagawin natin at namimiss na nating gawin kapag nasa school tayo. Ito yung palagi namimiss ni teacher. At for sure, kayo din namimiss nyo tong gawin. 'Di ba? Tayo ay pipila ng maayos. Ayan, ang cute nyo. Nakita nyo ba yung pictures nyo? Sorry, hindi ko malalagay lahat kasi po, ayan ang cute nyo, 'di ba mga bata? Hindi malagay ni teachers yung mga pictures nyo lahat. Pero babawi si teacher. Sa susunod gagamitin ni teacher yung mga picture nyo po. Hanggang 10 lang kasi mga bata eh. Okay, narito ngayon ang ating section. Yung section, ilang-ilang. Alamin natin ang posisyon at kinalalagyan ng bawat mag-aaral. At sisimulan natin sa kaliwa papunta sa kanan. Katulad ng pagbabasa natin mga bata, di ba? Nagsisimula tayo sa kaliwa papunta sa kanan. Ganon din sa pagbibilang. Nagsisimula tayo sa kaliwa, papunta sa kanan. So, titingnan natin, sino ba? Yung mga batang nandito, yung nauna sa pila natin. Okay, ngayon pag-aaralan na natin ordinal numbers. Makinig mabuti. Okay, sino kaya ang nauna sa pila? Tingnan nga natin kung kilala nyo ba yung mga kaklase nyo. Mamaya nang huhula lang kayo Ang alam nyo lang pangalan, si Teacher Irene Okay, sino pwede? Ayan, pinsan to ni
Pinsan ni Yesha. Yes, Yesha, sino ba yung nauna sa pila natin? Ayan, very good. Si Demiel. Ayan, si Demiel. Okay, tingnan natin. Tinin! Ayan, mula sa kaliwa, mga bata, mula sa kaliwa, medyo umano si teacher, no? Piyak-piyak pa. Mula sa kaliwa, ang una sa pila, una siyang dumating mga bata ay si Demiel. Kapag sa ordinal numbers mga bata, ang salitang ordinal nito ay tinatawag na una. Pakisabi nga po mga bata, kahit hindi tayo mag-unmute. Una. Ayan, nakita lang ni teacher si Abigail. Again nga, ayan, ang cute ni Dwayne. Pinaulit-ulit niya. Una, very good. Ayan, ang una mga bata, ang una, ito yung salitang ordinal natin. Ang bilang ordinal nito, mga bata, sinusulat natin ng pasimbolo ay, sinusulat natin ito ng pasimbolo na first. Ganito po yan. Wait lang, i-annotate natin ha. Ayan. So, sinusulat natin ito. Ang salitang ordinal nito ay una. Wait lang po. Ibaba lang natin to ha. Ayan. Isinusulat ang salitang ordinal na una. Kapag isinulat naman natin to ng pasimbolo, mga bata, ito, paano natin siya isusulat? Kapag binanggit natin siya sa English, mga bata, tinatawag ito na first. Kapag sinulat naman siya sa simbolo, sinusulat natin ng may 1 at nilalagyan natin ng ST, mga bata. Nilalagyan natin ng ST kasi palagi itong nasa una. Lahat po ng number na nasa unahan, halimbawa, 21st, yung mga 21, 31, kapag binilang natin to sa ordinal numbers, nilalagyan natin siya ng ST. Pero dito muna tayo sa first to 10. Yung first, mga bata, or kapag sinulat natin ang bilang ordinal, ang first, nilalagyan natin ng 1 tsaka ST. Okay nga, tingnan nga natin. Pwede mo bang i-spell? I-spell nga po. I-spell. Paano natin i-spell yung salitang una? Paano nga po natin i-spell yung salitang una? Sino po makakapag-spell? Kapag sinabi nating spell, yes, Ethan. Spell mo nga yung salitang una para hindi natin nakakalimutan. Letter? U. Yes, letter U. And the letter A. Okay, tingnan nga natin mga bata. Kunin nga po ang show me board para hindi natin nakakalimutan. Kunin po ang show me board kapag walang show me board, whiteboard, illustration board, or papel. Okay lang yun. Okay, isulat nga natin mga bata ang first sa simbolo or una sa simbolo. Paano natin sinusulat yan para hindi natin makakalimutan? Kasi mami, itatanong ulit ni teacher yan. Paano nga po ulit natin isulat? Tingnan natin, thumbs up lang or pakita lang po yung whiteboard kapag nasulat na po natin yung first or una sa ordinal na bilang. Paano yung pasimbolo nun, mga bata? Okay, done na po. Done na si Ayesha. Patingin nga po. Tutok lang doon na. Ayan, ang bigat nung kay ano. Kala ko ang bigat nung kay Ethan. Ang lalaki naman nung ano. Yan, very good. Ano nak ha? Simbolo. Pasimbolo, Zachary. Simbolo nak. Simbolo nak. Ito, mga bata, salitang ordinal po ito. Salitang ordinal. Yung ito naman yung pasimbolo or bilang ordinal. Pasimbolo. Ayan, very good. Okay, balik na tayo dun sa pila natin. Ayan. Sino naman ang sumunod kay Demiel? Sino kaya ang sumunod kay Demiel? Tingnan nga natin kung kilala ang kaklase. Kilala mo ba yung sumunod? Siyempre, hindi ko siya tatawagin. Parang feeling niya, gustong-gusto niya siya yun eh. Tingnan, ikaw ba talaga to? Hindi ikaw to, Jake. Ayan, sino kaya yung sumunod kay Demiel? Okay, sino kaya nakakilala sa kanya? Wala, magtatampo tong kaklase niyo kapag hindi niyo siya kilala. Yes, Matthew. Katukayo mo siya eh. Yes, Matthew? Anong pangalan niya? Sino yung sumunod kay Demiel? Matthew. Ayan, si Matthew or si Jake.
Matthew, very good. Ayan. Ano kaya ang ordinal na bilang or ordinal na salita, mga bata? Kay Matthew. Okay, tingnan nga natin. Ayan. Si Matthew yung sumunod kay Demiel. Ngayon, ang ordinal na bilang nun or ordinal na salita ay ang ikalawa. Ang si Jake ang ikalawa sa pila, mga bata. Ang salitang ordinal nito ay ikalawa. Paano nga po natin i-spell ang ikalawa? Paano nga po i-spell? Pwede mo bang i-spell ang ikalawa? Sino po ang pwede mag-spell? Yes, Zachary. Kaiser. Spell nga po yung ikalawa. Letter. How do we spell yung word na ikalawa? Letter? I-K-A-L-A-W-A. Okay, very good. Ikalawa. Ito yung salitang ordinal niya, mga bata. Ikalawa. Kapag pangalawa ka sa pila, ikalawa yon yung tawag, mga bata. Say nga po natin, kahit di tayo mag-unmute, ikalawa. Tingnan ko nga. Okay, ikalawa. Ang bilang ordinal naman niya, mga bata, kapag sinulat natin siya ng pasimbolo ng ikalawa or yung second ay ganito po siya. Nilalagyan natin, isusulat natin siya ng number 2. Pagkatapos, isulat na number 2, letter N, tsaka D, mga bata. Kung kanina, yung first or yung una, kapag sinulat natin siya sa pasimbolo, 1 tsaka ST, di ba? Itong second naman, nilalagyan ng letter N tsaka D. Yung letter N tsaka D, mga bata, lahat ng number na may 2 kapag sa ordinal na bilang, palagi siyang meron letter ND. Kunyari, 22nd, 32nd, nilalagyan ng ND, mga bata. Yung 32, 42, kapag sa bilang, sa ordinal numbers, meron siyang ND palagi. Okay, tingnan nga natin, isulat nga po, mga bata, sa show me board ang simbolo ng second o ikalawa. Very good, Kaiser. Simbolo na ka? Okay. Jarvis, okay? Ayan, Ayesha. Okay. Luis, very good. Hirap, nakambigat na. Ayan, very good, Abigail. Hindi masyadong kita, anak. Ang layo. Ayus, ayan, very good. Ayan, Jake Matthew. Dwayne, okay lang sa papel kung wala. Sian Marcus, very good. Okay, balik ulit tayo ngayon sa pila natin, mga bata. Ngayon, una si Demiel, sumunod si Jake. Sino naman po yung pangatlong dumating sa pila? Absent siya ngayon eh. Wala yung batang tawa ng tawa. Ayan, okay. Abigail, anong pangalan ng kaklase natin na sumunod kay Jake? Yuna. Ayan, very good. Nandito si Yuna. Ano kaya yung ordinal number niya or yung position niya? Tingnan natin, click natin click po natin si Yuna. Ayan. Si Yuna ay, ang ordinal na bilang niya o posisyon ay ikatlo. Ang salitang ordinal nito ay ikatlo. Sabihin nga natin, mga bata. Okay, ikatlo. O, how do we spell ikatlo? Paano natin i-spell yung ikatlo? Luis, spell ikatlo. Letter? I-K-A-T-L-O. Very good. Good job. Ikatlo. Okay. Ang ikatlo, mga bata, salitang ordinal ito. Ngayon, yung pasimbolo niya, kapag sinulat natin to, yung ikatlo ng pasimbolo, nilalagyan natin ng letter number 3 at nilalagyan natin ng letrang R tsaka D. Ibig sabihin sa English nito, ang tawag ay third. Kinukuha kasi yun sa English word na ke. So, yung simbolo niya, number 3, nilalagyan ng R tsaka letter R tsaka D, mga bata. Okay. Yung third, lahat ng may 3 sa number, kapag sinulat ng ordinal na bilang, halimbawa, 33rd, yung mga 33, 43, 53, kapag sinulat ng ordinal number yan, meron palagi siyang R tsaka D. Okay. Mga bata, pakisulat nga po sa show me board ang simbolo ng ikatlo.
I-clear lang ni teacher yung drawing, ha? Okay, patingin nga. Very good, Ayesha. Ang ganda ng sulat. Luis, Abigail, Kaiser, very good. Jake, okay. Patingin. Ayan, ayan, ayan. Nakikita ni teacher. AJ, okay. Jarvis, Aloisa. Ayan, very good. Ethan. Okay, balik ngayon ulit tayo sa pila natin. Okay, sino naman ang sumunod kay picture niya to? Tumatawa siya, umahagik-gik siya. Ayan, sino ang sumunod kay Yuna? Ay, niningitian ka ni Jake Matthew. Jake Matthew, ikaw ang tatawagin ko. Ayan, Jake Matthew, sino yung sumunod kay Yuna? Si Aye po. Si Aye? Close na close talaga kayo. Ay, Aye lang yung tawag mo. Feeling ko dapat ako lang yung tumatawag na. Ayan, si Ayesha. Thank you, Jake Matthew. Ayan, ano kaya yung posisyon ni Ayesha? Click natin. Ayan, si Ayesha ang ika-4 sa pila. Ang salitang ordinal nito ay ika-4. Sabihin nga natin, mga bata. Okay, how do we spell ika-4? Okay, tawagin natin si Aloisa. Aloisa, paano natin i-spell yung ika-4? Aloisa? Andyan ka pa ba? Ayan na. Ayan na. Spell mo daw. I Okay. K double A P A dash T. Okay. Ngayon, anong word yon yung in-spell mo? 48. 40. Ay, 4. Ika-4. Ayan, okay. Very good, Aloisa. Ika-4. Saan mo nakuha yung isang word na yon? Ayan, ang salitang ordinal niya ay ika-4. Kapag pang-4 ka dun sa pila, mga bata, ang ordinal number nun or ordinal na bilang kapag sinulat natin ay ika-4. So, kapag ito naman, pinasimbolo natin ang ika-4, sinusulat natin ng number 4 at may letter T at H sa dulo. Lahat ng hindi na tayo malilito, mga bata. Mula 4th hanggang 10th, meron siyang T tsaka H sa dulo, kaya hindi na kayo malilito mamaya. Yung ano lang, yung first, merong ST. Yung second, merong ND. Yung third, merong RD kanina. Tapos ngayon yung 4th hanggang 10th, meron siyang letter T tsaka H. Yung bilang ng pasimbolo ng ika-4 ay 4th. Isulat nga natin, mga bata, 4th. Done na kagad. Ang bilis naman. Sinusulat kagad. Ayan. Ayan, ang ganda ng sulat. Okay, pantay-pantay. Ang laki, Ayesha. Nakakatuwa. Ayan, very good, Jarvis. Okay, MJ. Miel, okay. Ayan, very good. Sian, okay, very good. Ayan. Ito ay ordinal na bilang na ika-4. O ngayon, balik na tayo. Sino ang sumunod kay Ayesha? Siyempre, hindi ko tatawagin to kasi siya yun eh. Medyo nagtatago pa siya. Ayan, ang laki ng ngiti niya, di ba? Okay, sino siya? Eyus. Anong pangalan niya? Yung sumunod kay Ayesha? Kilala mo ba siya? Aloisa. Ayan, siya po si Aloisa. Very good. Kilala yung mga kaklase, ha? Good job doon. Ayan, click natin si Aloisa kung pang ano yung ordinal na bilang. Ayan, si Aloisa ay ika-5 doon sa pila. Ang salitang ordinal niya ay ika-5. Paspell nga po yung salitang ika-5. Ika-5, sino po ang pwede? Clay-Nathan. Clay-Nathan. Spell nga po yung word na ika-5. Tapos basahin yung word, ha? Wala pa rin po. Ate, wala pa rin sounds yung ano po ni Mike ni Clay. Okay. Klein pa. Okay, sabi ni Klein ay, letter I, si teacher na. Resourceful to si Klein eh. Kapag tinawag, gusto niya siya na. I, ano susunod sa I? Ayan, letter K, letter A, letter L,
Letter I. Okay. Letter M. And letter A. Okay. Okay lang yan kahit walang mic. Sa susunod, babawi tayo. Ika-lima, mga bata. Ayan. Ang ika-lima, mga bata, sa English din ay tinatawag na fifth. Kapag sinulat natin ng pasimbolo, yung ika-lima, ang nilalagay natin ay number 5 at letter T at letter H. Ayan, pakisulat nga po sa show me board. Ayan, pasimbolo yan mga bata ha. Fifth, ayan, very good. Ayan, tingnan ko nga, nawawala. Parang, ayun. Ayan, very good. Eyus. Okay, Anika, Luis, Ethan, Ayesha. Ayan, AJ. AJ, talaga ang sipag magsulat. Sinulat lahat, anak, ha? Ayan, si MJ at si Miel. Very good. Okay, balik ngayon tayo ulit sa pila natin. Sino ang susunod kay Aloysa? Sino ang susunod kay Aloysa? Miel. Hello, Miel. Miel, sino yung susunod kay Aloysa? Abigail po. Ayan, very good. Si Abigail. Siya yung sumunod kay Aloysa. Ano kaya yung posisyon niya? Ayan, si Aloysa ang ika-anim sa pila. Ang salitang ordinal niya ay ika-anim. Paano natin i-spell ang ika-anim? Dwayne. Dwayne, how do we spell the word ika-anim? Ika-anim. Opo, spell. Letter? What letter yon? Letter? I? I-K. A-N. I-M. Okay, anong word ulit yon, nak? Anong word yon? Basahin mo nga. Ika-anim. Very good. Ika-anim. Kapag mga bata, yung ika-anim tinatawag din sa English na six, mga bata. Ang simbolo niya, kapag sinulat natin yung ika-anim ng pasimbolo ay letter number 6, tapos lalagyan ng letter T at H. Isulat nga natin yung 6 o ika-anim. Okay, very good. Ayan, ika-anim. Ay, ang lapit siyan. Ayan, okay, ika-anim. Ayan. Pasimbolo mga bata, ha? Pasimbolo, MJ, ah. MJ, dahan-dahan dyan, ha? Baka hindi na nakaano. Dahan-dahan. Umupo ng maayos, anak. Ayan, balik tayo sa pila. Ngayon, sino ang susunod kay Abigail? Ang laki ng ngiti nito. Ngiting-ngiti siya, katulad yung ngiti niya dun sa picture niya. Yes? Clay Nathan. Tingnan natin kung may mic na si Clay Nathan, ha? Ayan. Sabi ni Clay Nathan, mga bata, ito si AJ. Ayan, tingnan natin kung ano, pang ilan si AJ. Ayan. Si AJ ay ika-pito. Ika-pito siya, mga bata, sa pila. Ang ordinal na salita nito ay ika-pito. How do we spell the word ika-pito? Pwede mo bang i-spell AJ? Dahil ikaw yan, J. Nawala yung katawan pala ni AJ, sorry. Ayan, no. Ika-pito, spell ika-pito. Letter I. L. It's letter I. Okay. I. K. A. P. E. I. T. Okay. O. Very good. Anong word yan? H. Basahin mo. Anong word ito? I. Ika. K. Word na. Basahin mo na. Yung. Ito po. Basahin na. I. Ika. Ika. Pito. Ayan, ika-pito. Ayan, binasa na ni AJ. Ika-pito, mga bata. Ang ika-pito, kapag sinulat natin siya ng pasimbolo, lalagyan natin ng number 7, letter T at H. Pakisulat nga po, 7 o ika-pito.
Ayan, done na si Yesha. Okay, very good. Ay, ang laki nun Jake Matthew Ayan, Aloysa, very good. Ayan, nakita ng buong-buo ni teacher. Ayan, ang laki din ng kay Miel. Okay, sino naman ang susunod kay AJ? Sino ang susunod kay AJ? Yes! Jarvis. Jarvis, sino yung susunod kay AJ? Caesar. Caesar. Ayan, thank you. Ang sumunod kay AJ ay si Kaiser. Siya ngayon, mga bata, ang pangwalong dumating. Ang salitang ordinal nito ay ikawalo. Sabihin nga po natin. Ayan, ikawalo. Ngayon, mga bata, paano natin i-spell ang ikawalo? Spell mo nga. Sige nga po, spell mo nga po yung word na ikawalo. Ayesha? Ikawalo. Ayan, spell. Letter? I-K-A-W-A-L-O. Very good. Anong word ulit yan, Nak? Basahin nga. Basahin mo. Basahin mo, anak. Ikawalo. Ayan, very good. Ikawalo. Ang ikawalo, mga bata, kapag sinulat ng pasimbolo ay number 8 na may T tsaka H. Patingin ang sulat. Ayan, ayusin pa ng konti ha. Ayan, very good, Abigail. Very good, Anika. Ayan, okay po. Okay. Siyan, okay. Okay, ngayon, sino ang sumunod kay Kaiser? Sino ang sumunod kay Kaiser? Yes? Ethan? Tan, sino yung sumunod kay Kaiser? Ayan, siya si Luis. Very good. Kilala yung mga kaklase. Ayan, si Luis, dumating siya yung ikasyam dun sa pila. Ang salitang ordinal nito ay ikasyam. O how do we spell ikasyam? Mga bata, pwede mo bang ikasyam? Okay. Luis? Luis. Si Luis talaga tinawag. Si Luis din yung nasa picture. Luis, how do we spell ikasyam? Paano natin i-spell yun, anak? Letter? I-K-A-S-I-Y-A-M. Ayan, very good. Ikasyam. Okay. Paano natin isusulat ang simbolo ng ikasyam? Nilalagyan natin ng number 9, tsaka T, tsaka H. Isulat nga po. Ayan. Okay? Okay. Ngayon naman, ay wala pala si ano ngayon. Wala siya, hindi niya makikita yung picture niya. Sayang. Ayan. Sino ang panghuli sa pila? Siya yung panghuling dumating sa pila natin. Ano kaya ang pangalan niya? Okay. Sian. Sian? Sino kaya yung huli sa pila natin? Siya po si Sian Marcos. Jacob po. Ayan, very good. Siya po si Jacob, mga bata. Ayan, si Jacob yung panghuli natin sa pila. Kaya siya ay yung ika-10. Sabihin nga natin, ika-10. Ayan, ika-10. How do we spell ika-10? Pwede mo bang sabihin kung paano natin i-spell ang ika-10? Eus? Ika-10 na. Letter? I-K-A-S-I-M-E-U. Ayan. O, basahin, anak. Basahin. Ika? Tam? Ayan. Siya po ay pang ika-10. Kapag sinulat natin ito ng pasimbolo, mga bata, ito ay lalagyan natin ng number 10, tapos may T, tsaka H. Ayan, done na po magsulat.
Okay. Ngayon, balik tayo dun sa puna, mga bata. Tingnan nga natin kung nakabisado po yung ordinal na bilang or bilang panunuran. Si Demiel ay, ano po yung salitang ordinal niya? Siya po ay, Kaiser, pang ilan po si Demiel? Ano yung ordinal na bilang niya? Siya po ay? Okay. Naka-mute ka na. Ika-una. Ayan, siya po ay una. Pang-ilan naman si Jake? Jake, pang-ilan si Jake? Jake Matthew. Pang-ilan yung picture mo? Ikaw ay? Kung kanina si Demiel una, ikaw naman, ayan, very good. Ikaw ay ikalawa. Si Yuna, pang-ilan? Yes, Ayesha. Ikatlo. Very good, ikatlo. Pang-ilan naman si Ayesha, Ethan? Ika-apat po. Ayan, very good, ika-apat. Pang-ilan naman si Aloysa? Pang-ilan si Aloysa? Anika. Anika, pang-ilan si Aloysa? Una, ikalawa, ikatlo, pang-ilan si Aloysa? Nak, naka-unmute ka, nak. Wala si mama, nak. Para mag-unmute. Ayan na pa. Pang-ilan po si Aloysa, anak? Lakas. Ayun. Sige po. Ayan, nilakasan na ng konti. Si Aloysa ay ikalima. Paano naman si Abigail? Pang-ilan siya, Dwayne? Hello, Dwayne. Dwayne, pang-ilan si Abigail? Pang-ilan siya? Di ba? Una, ikalawa, ikatlo, ika-apat, ikalima. Pang-ilan si Abigail? Dwayne. Unmute ka na. Ika? Pang-ilan siya, nak? Ay, nagugubad sa likod mo. Unmute ka na? Anim po. Ayan. Ika-anim. Very good. Siya po ay ika-anim. Very good. How about AJ? Pang-ilan si AJ, Luis? Luis. Pang-ilan si AJ, Luis? Ika? Pang-ilan siya? Pito po. Ayan, very good. Siya po ay ika-pito. How about Kaiser? Pang-ilan si? Go ahead, Kaiser. Go ahead po, Kaiser. You may go po. Okay. How about si Kaiser? Pang-ilan po si Kaiser? Yes, Jake Matthew. Jake Matthew, pang-ilan po si Kaiser? Ika-walo po. Very good. Ika-walo. How about Luis? Aloysa, pang-ilan si Luis? Pang-ilan si Luis, anak? Pito. Tignan Walo. maigi. Walo. Tignan maigi si Luis, anak. 1, 2, 3, 4, 5. Ika-siyam. Ayan, very good. Siya po ay ika-siyam. How about Jacob? Pang-ilan siya, MJ? MJ? Pang-ilan si Jacob? Ika? Ulitin mo. MJ? Ika-10, ha? Ika-10. Ayan. Si Jacob ay ika-10, mga bata. Okay. O, tignan naman natin kung lubos talaga nating naiintindihan ang ating aralin ngayong umaga. Sasabihin natin yung pangalan ng bawat mag-aaral na nasa posisyon ng bawat bilang. So, number 1. Sino kaya ang pwede magbasa at sagutin ng number 1? Okay, number 1. Sino kaya ang pwede? How about Kaiser? Kaiser?
Read po yung number 1, tapos sagutin po. Wait lang, nak. Wait mo po si mami mag-unmute, anak. Kaiser? Wait lang na, ha? Mayroon ako mag-amute. Okay. Number 1, read mo nga po, nak. Ayesha. Basahin mo muna yung number 1, nak. Number 1. Ika-apat. Okay. Number 1, ika-4. Sino po ang ika-4? Kaiser. Si Ayesha. Okay, tingnan natin. Ayan, very good. Bigyan nga po natin ng 5 palakpak si Kaiser. 1, 2, 3, go! Hindi tayo sabay-sabay. Ba't may sobrang ng palakpak? Sabi ni teacher, 5 lang. Okay, how about number 2? Pakibasa nga yung number 2. Ethan. Number 2? Kate po. Basahin mo muna yung number 2, anak. This one, Ikalawa po. Ikalawa. Sino yung ikalawa, Ethan? Si Jake po. Ayan, tignan nga natin kung tama. Ayan, tama. Siya po si Jake, mga bata. Okay, bigyan nga po natin si Ethan ng very good clap. Very good yun, ha? Paano yung very good clap? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Ayan, very good, Ethan. How about number 3? Number 3, pakiread mo nga yung number 3, Abigail. Abigail? Read number 3. Ikawalo. Okay, sino po yung ikawalo, Abigail? Hayde. Okay, tingnan nga natin kung tama. Ayan, very good. Bigyan natin ng may tama. Chris Aquino clap si Abigail. Paano yung Chris Aquino clap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. May tama ka. Narinig natin yung nakaraan. Okay, ulitin nga natin yung palakpak natin kay Abigail. Medyo hindi pa natin kabisado. Again, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. May tama ka. Ayan, very good. Okay, number 4. Number 4. Paano naman yung number 4? Sino kaya, pwede bang pakibasa yung number 4? Sino pwede magbasa ng number 4? Okay. Aloysa. Number 4, Aloysa. Ika-10 si Jacob. Ayan, ika-10. Ito daw po ay si Jacob. Tingnan nga natin. Ayan, very good. Ayan, si Jacob ang ika-10. At yung number 5 naman, sino yung number 5? Pakiano mo nga. Demiel, sino yung number 5? Pakibasa mo yung 5. Demiel. Tama naman si Demiel. Binibiro ba siya ni teacher, mga bata? Sabi ni teacher, sino yung number 5? Diba sabi ko, yun yung una. Siyempre, sasabihin ni Demiel, ako po, kasi siya po yun, diba? Tama naman si Demiel. Siya kasi yun nasa unahan ng pila. Okay, ngayon, magtatanong naman si teacher, mga bata. Pero bago magtanong si teacher, tatandaan natin, yung pinag-aralan natin ngayong umaga, ito yung nagsasaad o nagpapahayag ng posisyon o pagkakasunod-sunod ng mga bilang. Anong tawag dun sa pinag-aralan natin ngayon? Tinatawag to na, anong tawag natin doon? Sino nakakaalala? Yes, you may go, Abigail. Anong tawag natin doon, Nak? Anong tawag natin sa pinag-aralan natin ngayong umaga? Yes, Jake Matthew. Dapat nagtataas ng kamay, Nak. Sayang naman yung pagsasalita kapag di nagtataas ng kamay. Jake. Yes, go ahead po. Ang tawag natin doon ay? First. Ano tawag nga natin doon? Yung nagsasaad ng posisyon ng mga bagay. Ang tawag natin doon ay? Hindi ka nakinig. Ayan, sige. Luis. Anong tawag natin doon?
Ordinal numbers po. Ayan, ang tawag natin doon ay ordinal numbers. Yung pagkakasunod, di ba? Yung una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, hanggang ikasampu, tinatawag to na bilang ordinal or ordinal numbers. Pero meron pang malalim na salita yan, mga bata, tinatawag din na bilang panunuran. Pero ang ginamit na lang natin dahil ito yung nasa module, ordinal numbers or bilang ordinal. Ngayon, anong tawag natin doon? Yung in-spell natin kanina. Yung una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ika-anim, ikapito, ikawalo, ikasyam, ikasampu. Anong tawag natin doon? Yes, yes, Clean. Sige po, go ahead po. Anong tawag natin doon, mga bata? Sino pwede sa... Yes, Dwayne. Sige po. You may go, Nak. Anong tawag natin doon? Tinatawag po natin siya na salitang ordinal. Yung tawag natin doon kanina, doon sa ikalawa, una, ikalawa, ikatlo, ang tawag doon. So, tatandaan natin mga bata, yung ordinal number, sinusulat natin siya ng pasalita. Yung pasalita niya, yung una, ikalawa, ikatlo. Kapag simbolo naman mga bata, sinusulat natin siya yung meron number 1, tapos ST, di ba? Yung second, sinusulat na number 2, tapos letter ND. Okay. Sige po, Luis. Okay, sige po nga. Ang dami na nagpapaalam. O, sige po. Bago natin gawin yung isagawa, bago magpa-illustration si teacher, sige po. Umihi, uminom, tas balik kagad. Umihi, uminom na po, kasi inom din si teacher ng water. Hindi ka naman nagdi-drink, Aloysa, eh. Naihina po ata yung mga kaklase mo na kaya ang dami na nagpapaalam eh. Mag-drink po ng water. Sige po. You may go, Jake. Jake, you may go. Ang taho naman sa water. Tignan natin yung mga klase natin ha. Babalik na din sila. Okay, ilabas na po yung illustration board. Ilabas na yung mga illustration board, mga bata. Whiteboard, papel, show me board. Done na? No, wala pa si Klein. Nag-CR po. Tsaka yan na si Jake Matthew. Nakabalik na. Si Dwayne na lang. Ayan. Tapos na po. Okay. Ngayon, ipakita natin sa ating show me board, mga bata. Ibibigay natin yung mga katumbas na salita. Katumbas na salita ng bawat bilang. Kanina, di ba ang sinulat natin? Kanina, di ba, ang sabi ni teacher, kapag mga salitang ordinal, ito po yung una, ikalawa, ikatlo, ito po yung isusulat natin. Hanggang ikasampu. Kasi yung hinihingi dito, mga bata, salitang ordinal. May kita rin po natin yan sa natin, sa module natin, pero dito na lang po natin sagutan. Okay, number 1. Thumbs up ang ready na. Thumbs up ang ready na. Ayan, ang cute. Tana po. Okay, number 1. Si Lorena ay second place o ikalawa sa paligsahan ng pagtakbo. Paano kaya natin isusulat yung salitang ordinal nun? Isulat nga po. Paano natin isusulat yung second place? Or kapag nakita nyo tong simbolo na to, paano natin isusulat yung salitang ordinal? Salitang ordinal ito po yung una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, hanggang ikasampu. Done na? Show me your board. Show me your board. Ayan, very good, Jake Matthew. Wrong spelling, wrong Abigail, 1 point. Jake Matthew, 1 point. Okay. Luis, tayo? Salitang ordinal na. Salitang ordinal na. Yan, Ayesha, very good. Okay, AJ, okay, very good.
Talag, binuo mo na, AJ, ah. Aloysa, unfair yun sa kaklase mo. Kaiser, very good. How about Jarvis? Okay, very good. Ayan, Miel, done na. Anika, how about you? Okay, done? Okay, very good. O, lagyan natin ng check. Lagyan mo ng isang check yan kapag tama. Okay, next. Number 2. Ang first prize ang natanggap ni Ella sa larong roleta. Medyo nabulol si teacher doon. Ang first prize ang natanggap ni Ella sa larong roleta. Ano, kapag nakita nyo tong simbolo na ito, mga bata, itong first, or yung may 1 tsaka ST, ano kaya yung salitang ordinal nito, mga bata? Tapos na po si Jake Matthew. Ang bilis magsagot. Good job doon. Show lang yung board, ha? Okay, 1 point kay Ethan. 1 point Ayesha. 1 point Abigail. Wrong spelling, wrong, ha? Hindi mo sinusulat, AJ. Nakikita ka ni teacher. Sinulat mo kasi lahat kanina. Ayan, very good, Jarvis. Palit ng palit yan, Jara. Ayan, okay po. Number 2. Miel, tapos na po. Ayan, Aloysa, good job. Okay, ang sagot natin ay, ano po kapag nakuha ng first prize? Ibig sabihin, ikaw po, Luis, ay, kapag nakuha ng first prize, anong ibig sabihin nun, Luis? Ikaw ay? Una. Very good. Ikaw ay una. Good job. Ang sagot ay una. Kung tama ang sagot, lagyan ng check. Okay, number 3. Number 3, mga bata. Ang 10th place ang magkakapatid na Rosa sa patimpalak sa kantahan. Ano kaya ang salitang ordinal kapag 10th? Kapag ika-10 ka, mga bata, or pang 10 ka, ano kaya yung salitang ordinal nun? Paano kaya natin i-spell yun? Show me your board. Okay, very good, Jake Matthew. Okay po. Ano kaya yung 10th? 10th place. Ano kaya yung position nun? Paano sinusulat yung ordinal na salita nun? Salitang ordinal. Wait. Medyo hindi ko masilip, Abigail. Ayan. Okay, Abigail, nasilip na ni teacher. Done na. Very good. Lapit ng konti, Ayus. Di makita ni teacher na. Okay, Yesha. Luis. Okay, done. Okay, Anika. Very good. Okay, AJ. Sian. Very good. Miel, tapos na. Aloy. Paano hindi makita ni teacher? Ayan. Very good, Aloysa. Okay, Ethan. Okay. Ang sagot natin, kapag nakakuha ka ng pang 10th place, ibig sabihin, ano yung salitang ordinal nun? Sino ang pwedeng sumagot? Ano ang salitang ordinal po nun, mga bata? Yes? Abigail. Kapag 10th place, ano po yon? Ika-10. Very good. Ikaw ay pang ika-10. Very good. Okay, how about this one? Number 4. Ang batang si Ana ay ika-5th. Pang-5 daw siya, mga bata. Sa kanyang pagtatapos sa elementarya, paano kaya natin isusulat ang pang-5th place o pang-5 ka? Ano kaya yung salitang ordinal nun? How do we spell? Okay, done na kagad si Abigail. Done na. Done na din si Ayesha. Okay, done na din si Kaiser. Done na din si Miel. Ayan, nakita na ni teacher yung sagot mo, Miel. Ayan, si Jarvis, done na din. How about Dwayne? Not done yet, Nak. Dwayne? Aloysa, done na. Okay, Jake. Okay, Ethan. Anika, pakiano ng konti, Nak, para makita ni teacher spell. Ayan, very good. Kapag pang-5th ka, or nakuha ka na yung batang ika-5th, ano po yun? Kapag 5th, ano kaya yung salitang ordinal nun?
Yes? Sino ang pwedeng sumagot? Clay, Nathan. Kapag pang-fifth ka, ano kaya yung salitang ordinal nun, anak? Klein? Hello, Klein? Klein? Ayan, hindi pa rin naririnig si Klein. Sabi ni Klein, mga bata, ikaw ay ika-lima. Kapag ika-lima ang sagot ninyo, ibig sabihin tama din po kayo. Okay, number 5. Number 5. Nanalo bilang third runner-up si Ate Fe sa Mutya ng Valenzuela. Paano kaya kapag pang-third ka, nakuha mo yung pang-third na karangalan? Kapag nakita niyo yung simbolo na ito na number 3 at may letter RD, mga bata, ano kaya ang salitang ordinal nito? Done na si Kaiser? Okay. Kaiser, may kulang dyan sa ano mo, sa spelling, nak. Kaiser, may kulang dun sa spelling, anak. Kulang, may kulang. Basahin mo, nak. Patingin, Abigail. Pasilip nga. Hindi masilip. Ayan, very good, Abigail. Ayesha, yung spelling, nak. Paano natin i-spell yun? Okay, paano natin i-spell yung kapag third? Ano yung salitang ordinal nito? Yes, Ethan. Ikatlo po. Ayun, tama. Yung third, mga bata, i-spell natin siya ng ikatlo. Ikatlo, mga bata, hindi ikatatlo. So, kapag hindi ikatlo yung ano natin, yung spell natin, ibig sabihin mali tayo. Ayan, tapos na tayo ngayon sa ating isagawa. Ngayon, kunin natin ang ating mga module, mga bata, at sasagutan po natin yung page. Ayan, yung page 51. Page 51, mga bata, ang tayahin. Chat ni teacher dito ha, para hindi makalimutan. Anong pahina tayo? Wala yung chat box ni teacher? Ito po, ma'am. Yes po. Yan, very good. Ayan, anak. Page 51. Yung may letter A tsaka letter B. Okay, hindi na babasahin ni teacher ha. Ngayon, ang gagawin natin, yung panuto natin, isulat ang katumbas na bilang ordinal ng mga larawan simula sa kaliwa. Susulat lang natin yung simbolo. Simbolo na ang sisulat natin, mga bata. Simbolo. Isusulat po ninyo yung simbolo. Isulat ang katumbas na bilang ordinal ng mga larawan simula sa kaliwa. So, dito tayo mag-i-start, mga bata. Ayan, dito ka mag-i-start. Dito tayo mag-start, ha? Tapos, isusulat nyo yung pasimbolo na. Simbolo. Paano natin isusulat yung mga simbolo ng ordinal na bilang? Di ba? Meron tayong first, second, third, fourth. Hindi ka siya. Isusulat ni teacher lahat para ano? Para hindi tayo nalilito din sa spelling, ha? Okay, fifth. Pasensya na ang pangit na sulat ni teacher dito. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. And then, 10th. Okay, done na sa letter A. Thumbs up kapag done na sa letter A. Thumbs up lang. Not done yet? Okay, ituloy na natin dun sa letter B, ha? Yung letter B, kukulayan yung hugis na isinaad ng bawat ordinal na bilang. Ngayon, kukulayan nyo dito, mga bata, yung hugis na isinasaad ng bawat bilang. Ba, meron tayong mga hugis. Ngayon, hinahanap dito, ano daw, yung ika-apat daw. Yung ika-apat na hugis, mga bata, kukulayan nyo. Yung doon naman sa number 2, yung pang-pito daw, yung ika-pito. So, bibilangin nyo dito sa mga hugis na circle, di ba?
una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, ikapito, ikawalo, ikasyam, ikasampu. Ngayon, saan daw dito yung ikapito? Kukulayan ninyo. Thumbs up lang kapag tapos na ha, or pwede tayo mag-chat dun sa may chat box para malaman ni teacher kung done na. Thumbs up, tapos na? Done na daw si Sian. Nasagutan na po. Okay, done na si Luis. Si Luis pa lang ang done. Ayan, si Miel, tapos na din. Okay, sagutan na natin yung number 1 ha. Okay. Hindi ko pa magagawa. Sige po, sige po. Okay po, okay po. Sige po, go po. Okay, Abigail. Sana si Luis, si Abigail, si Anika, si Demiel, si Aloysa. Ethan, done ka na din? Okay, done na din si Ethan. Okay, Eus, done na din. Si Kaiser, done na. Si Ayesha. Okay, taas ang kamay ng batang hindi pa tapos. Taas ang kamay, hindi pa tapos. Not done yet. Sino pa hindi tapos? Si Jake Matthew na lang. Wala na? Jake, tapos na? Si MJ? Jay, hindi ka pa tapos? Hindi pa po ako tapos. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay? Okay. Jake, kahit mamaya mo na lang isend ha. Kahit mamaya na lang po. Lahat kasi ng bata tapos na ha. Okay, number 1. Sagutan nga po natin. Number 1. Ano po? Isulat nga po yung simbolo o bilang ordinal ng nasa larawan. Ano po? Anak? Ano sabi mo na? Done ka na. Okay. Ngayon, pakisulat nga po ang simbolo ng ordinal na bilang ng baboy. Pang-ilan kaya siya, mga bata? Sino po ang pwedeng magsagot? Yes. Sino po? Yes, Abigail. Abigail, pang-ilan po yung pig? First. First. Okay. Sulat mo nga, pa-annotate nga yung first. Yung simbolo ng first or una, nak, dun sa may pig, dun sa may line. Kapag di kaya, pwede si teacher, ha? Ay, wait lang. Enable ko pala. Sorry. Ayan. Okay, Abigail, go ahead po. Ayan, very good. Number 1 and letter. Okay, pwede na yan.
Ayan. So, sinulat ni Abigail ay first. Ganito sinusulat ang first, mga bata. Ayan. I-ano lang natin, Abigail, Number 1, letter S, tsaka T. Ayan. Very good. Good job, Abigail. How about number 2? Ano kaya yung ordinal numbers ng number 2 or bilang na ordinal ng number 2? Yes? Aye. Aye, number 2. Ano yung ordinal na bilang ng number 2? Ayan, second. Pakisulat mo nga yung second dun sa may patlang, katapat ng grapes. Grapes. Sa grapes na ka. Here na ka, here. Ayaw, yeah. Ayaw, yeah? Sige po. Ayaw. Si teacher na po. Ayan, second. Ganito natin isusulat yung second, mga bata. Okay. Sino yung tama dun sa grapes? Taas nga ang kamay kapag tama yung sagot sa second. Lagyan natin ng check, ha? Okay, tama sila Aloysa, si Mel, si MJ. Ayan, done na din si Anika, si Luis. Okay. How about yung crayons? Ano kaya yung ano kaya yung simbolo or ordinal na bilang ng crayon? Yes, Miel. Miel? Punta din pala dito. Demiel? Demiel? Ayan, third. Kaya ba? Third. Ang crayons daw, sabi ni Demiel, ay pang third. Okay, i-annotate mo nga na kung paano sinusulat yung third. Dun sa may patlang, sa may crayons. Yan, very good. Number 3 and R, tsaka letter. Help ka dito ni teacher. Ayan, lalagyan ko dito. Ayan, third. Nawala na, mga bata. I-clear lang natin. Teacher, tapos na po ako. Ayan, narinig na kita, Queen. Narinig ka na ni teacher. Ngayon ka lang narinig ni teacher. Okay. Dito daw, sabi ni Abigail, sinusulat natin yung simbolo ng pig na 1 and S, T. Ibig sabihin, ito yung una. Yung simbolo niya, yung 1 at saka ST first. Dito naman, sabi kanina ni Ayesha, yung grapes daw ay pang second o ikalawa. Ganito natin isinusulat ang simbolo niya. At sabi naman ni Demiel, yung crayons ay pang third. Ganito dapat sinusulat yung simbolo ng third. Okay, sino ang tama dito? Sa grapes. Taas ang kamay ng tama ang sagot dun sa grapes, mga bata. Okay, very good, tama. How about yung orasan? Yung orasan, mga bata, pang ilan siya? Aloysa. Aloysa, pang ilan po yung orasan? Fourth or apat. Pang-apat o ika-apat o fourth. I-annotate mo nga, Aloysa, yung fourth na simbolo or ika-apat na simbolo. Pakisulat nga po dito. Paano natin sinusulat yon? Kaya po? Or si teacher na? Ayan. Nagsasalita si Aloysa. So, ayan. Very good. Sige, go ahead. Ayan. Very good. T and letter? Ay, baliktad, Loy. Dito dapat. Ayan. Letter H. Ganyan dapat isinusulat ang fourth, mga bata. Kung ang sagot natin ay tama ang sagot ni Aloysa, fourth, taas ang kamay ng tama ang sagot. Wait lang, Aloysa, ang dami na pong guhit, nak. Ayan, sabi ni Aloysa, ang sagot sa orasan ay fourth, mga bata. Taas ang kamay na ang sagot, tama ang sagot sa number 4 or dun sa orasan ay fourth. Okay, very good. How about number 5? Pang-ilan naman po kaya ang wristwatch o yung relo? Pang-ilan kaya yung wristwatch?
Okay, Jake Matthew. Jake Matthew, pang ilan kaya yung wristwatch o yung relo natin? Ika-5 po. Dal. Ayan. Ika-5. Very good. So, paano natin siya isusulat, Jake Matthew, yung ika-5? Kaya bang i-annotate? AJ, huwag magsusulat, anak. Sige, sulat pa. Sulat mo. Ano pa yung 5? Yan. 5. Yan. 5, tsaka T, tsaka H. Ayan, very good. So, ayusin lang ni teacher to ha, Jake Matthew ha. Ganito daw po. Sabi ni Jake Matthew, ika-5 daw yung wristwatch o yung relo natin. Isusulat natin siya ng may 5 at letter T at letter H, mga bata. Okay. Ngayon naman, ipakita nga natin. Sabi dito, kulayan daw po, mga bata, ang hugis na isinasaad ng bawat ordinal na bilang. So, sa number 1, ika-4 daw. Paano natin iano yung ika-4? Pakita nga natin, tignan nga po natin. Pakita nga po yung sa ano, hindi na natin makukulayan dito. Doon na lang po sa ano natin, sa, ayan. Okay, tingnan natin. Tapos na ba magsagot sa tayahin, sa module? Okay. Pakita nga po. Ako din, teacher. Tapos na po. Okay po. Kapag tapos na, sabi po ni teacher, thumbs up lang po, ha? Okay, number 1. Kapag ika-4, mga bata, bibilang tayo mula dito sa may kaliwa papunta sa kanan. So, una, ikalawa, ikatlo, ika-4. So, kukulayan natin to. Okay. Tama bang? Thumbs up nga. Taas nga ang kamay ng batang tama ang sagot sa number 1. Tama ang sagot ni Luis, ni Anika, ni Abigail, ni Ayesha, ni Ita. Ako din, teacher. Thumbs up lang po. Taas lang po ang kamay. Ayan, si Eus. Okay. Very good. So, lalagyan natin ng check kapag tama ang sagot. Okay. Pangalawa. Number 2. Ika-7. Bibilang tayo mula dun sa kaliwa papunta sa kanan ng 7. Ika-7. Bilangin nga natin, mga bata. Una, ikalawa, ikatlo, ika-4, ika-5, ika-6, ika-7. Dapat dito tayo magkukulay dun sa pang-7 o ika-7, mga bata. Taas ang kamay, yan tama ang sagot. Nasa ika-7? Okay, tama si Anika, si Luis, si Ayesha, at si Ethan. Okay, si Dwayne din, tama ang kanyang sagot. Si Eloisa din. How about si AJ? MJ? Tama yung sagot mo? Okay, very good. Okay, checkan din natin ha. Lagyan natin ng check kapag tama ang inyong sagot. Ngayon naman, ika-10. So, bibilang pa rin tayo mula sa kaliwa papunta sa kanan. So, ika-10. So, kukulayan natin. Una, ikalawa, ikatlo, ika-4, ika-5, ika-6, ika-7, ika-8, ika-9, ika-10. So, yung hulihan, mga bata, ito ang ating kukulayan. Tignan nga natin. Pakita nga kung tama ang sagot. Taas ang kamay ng tama ang sagot or kaya i-show yung ano natin, yung module natin. Okay, very good, Dwayne. Ayan, si Sian. Okay na po. Si Eloisa, si Jake. Ayan, si Abigail. Tapos na din. Yung ika-10. Ayan, very good. So, ngayon, lagyan natin ng check kapag tama. Okay, number 4. Number 4 ay ikatlo daw. Nakulayan na ba yung ikatlo sa number 4? Bibilang pa rin mula sa kaliwa papunta sa kanan. So, una, ikalawa, ikatlo. Kukulayan to. Patingin nga kung tama ang sagot. Kung pareho ang sagot dito, mga bata, tama din ang sagot ninyo. Ayan. Okay, Ayesha. Okay, Abigail. Ayan, si MJ, tama din. Ayan, si Ethan, tama din ang kanyang sagot. Okay, last naman ay yung number 5. Yung number 5 ay, ano daw yung number 5? Ito yung ikalawa.
So, kapag ikalawa, bibilang ka ng 2 lang, mga bata. Una, ikalawa. Kapag pareho ang sagot dito, ibig sabihin tama ang inyong sagot. Tingnan nga natin, mga bata. Ayan, kinukulayan ni Aloysa. Okay na yan, Aloy. Ayan. Show nga po yung natin, yung module natin kung tama yung sagot. Number 5, very good, Ayesha. Very good, Ethan. Anika, lapit pa ng konti. Very good, Abigail. Ayan, very good, Sian Marcus. Okay, Jake, hindi masyadong kita. Ayus, okay po. Ayan, si Miel, tapos na. Si Aloysa, and si MJ. Kapag ikalawa, tama ang inyong mga sagot, mga bata. Okay. Ngayon naman, pupunta tayo para malaman ni teacher kung ilan po ang nakakuha ng ating score sa tayahin. Pupunta po tayo sa Mentimeter. Pwede po tayong magpa-help kila mommy at daddy na i-type po yung code na ito. Yung code po natin ay, meron po nakalagay doon para malaman ni teacher ilan yung nakakuha ng 10, ilan yung nakakuha ng 9, 8, 7, at kung may naka-0 sa atin. Ita-type lang po doon sa Mentimeter application natin, yung number 8131 and 64. Pa-help tayo kay mommy para makita natin ilan po yung score natin. Ayan. Pwedeng balikan ni teacher yan. Tapos tataas yung mga number dito kung ilan po yung nakuha natin, mga bata. Tapos, para sa ating karagdagang gawain, mga bata, sa katawan ng ladybug, ito yung assignment natin. Makikita siya dun sa page 51 pa rin. Page 51 pa rin, mga bata. Yan na natin, tupiin na natin para balikan natin mamaya. Ito yung assignment natin. Sa katawan ng ladybug, isusulat yung nawawalang bilang ordinal. Yung bilang ordinal, mga bata, ito yung yung simbolo. Yung 1, ST, yung second naman, 2, ND, yung third naman, 3, RD. So, isusulat natin po dito, mga bata. Page 51 po yan, mga bata, ha? Ayan. At dyan po nagtatapos ang ating aralin ngayong umaga. Ayan. Say, pwede na tayo mag-unmute and say bye-bye. Thank you, mga bata. Thank you Bye-bye po, for teacher. Thank you Ay, po. wait, mga bata.